that you may bless our Roman Catholic Church authorities, our government. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, and all our Bantay radio stations in some towns. Bless all our towers, frequencies, hookups, our modern equipments. Bless our staff, management with Boss John Daniel and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses. Bless also, Father, our satellite ministry, CCTN. Bless our dreams, plans, activities, projects, advocacies, businesses. Bless my loved ones, Alma and Tia. Protect them, please them, heal them, make them happy, and the closest people in my heart who work with me at the back of the camera. Amahan, I pray, kayo mong padalanginan ng tanan nga nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, o sa nagkadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sunod sa ilang kasing-kasing. I pray, Father, for more abundance, healing, miracles, prosperity, favors, surprises, open doors. Everything in favor of us, Father, please release, pour to each one of us in Jesus' mighty name. Father, I claim and declare also in Jesus' mighty name for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hidden side spirits, worries, all our sins. Father, please dissolve and touch each one of us one by one. Labi na sakit sa ulo, utok, matalong baba, liw, kasing-kasing sa sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, sa bukog, sa panin, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who have nervous breakdown, hypertension, hyperacidity, those who have psychological problems, emotional problems, undiagnosed diseases, please, Father, heal us. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us, shower your wisdom to each one of us. You are welcome, Holy Spirit. Santa Maria San Jose, pray for us. Sa mga kanghel, protect us with all archangels, Apostol Pedro, ubas mga apostolis katanan. Iyampo me for more courage and wisdom. Jose Mascriba, Tamas, Diakon Agustin, pray for our wisdom. Uban ni Padre Pio, pray for our healing. Mother Teresa, pray for our ministry for the least fortunate. Saint Teresa of Jesus, pray for our faithfulness. So, kay Santa Ana, San Vicente Ferrer, de Padua, San John of the Cross, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Sofilo Camumot, Fulo si Patrick Pitong Pula Anthony Venerables, our loved ones in heaven, please be with us, pray for us. In Jesus' mighty name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas, Kapitulo 2, 22 ngadto og 40. Miabot ang panahon na si Jose ug si Maria magtuman seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Sumala sa nasulat sa balaod sa Ginoo ang tanang panganay nga lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad usa ka paris nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Nining panahuna may tao nga nagpuyo sa Jerusalem kay nganlag Simeon. Maayo siyang tao ug madlukon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo ug ipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod nga makita niya ang Kristo kagisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu misulod si Simeon sa templo sa gidalana ang bata nga sa Jesus sa iyang mga ginikanan nato sa templo
aron didto ilang himuon kaniyang gisugo sa palaod. Ikuha o gikugos ni Simeon ang bata o nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad. Itugot na ang imong sulugoon mo panaw nga malinawon. Kaysa kagalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan kay imong giandam at ubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo o maghatag sa maya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Ang amahan o ang inahan sa bata na ibulong sa pagkadungog nila sa gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya gipanalanginan nila si Simeon ug mingon kang Maria, inahan sa bata. Kining bata gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tao sa Israel. May musang ilanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tao ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang una-una ug ang kaguol nga sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. May usab-usab ka propeta nga babae nga nganlag Ana, anak ni Panuel sa banay di Aser, tigulang na siya 7 ka tuig siyang nakig-uban siyang bana o nabalo siya hangtod nga 84 ng iyang edad. Wala gid siya mobiya sa templo adlaw gabi, nagsimba sa Dios, nagpuasa o nagampo. Ngadtong gayong takna miabot siya og nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga tubson sa Dios ang Jerusalem. Today we are remembering presentation of the Lord. For this after Christmas, Joseph and Mary took Jesus to the temple of Jerusalem to present him to God. It was in obedience to the law of the Lord that had prescribed, consecrate to me every firstborn that opened the womb among the slides, for it belongs to me. Exodus 13. Mary offered also a pair of turtle doves, for her participation are fulfilled. The mother shall bring to the priest a yearling lamb and a pigeon. If, however, she cannot afford a lamb, she may took turtle doves. Leviticus 11. A woman was considered impure for 40 days after childbirth, not because procreating was a sin, but for the pouring of blood during the delivery. Karon naghandom ta sa gitawag og Candelaria, the presentation of the Lord. You know what? Candle symbolizes Jesus Christ. Diyan ituwag yung si Kristo, ako ang kahayag sa kalibutan. If we talk about Candelaria, mo ni ang pagpaminditas mga kandila. Mo ni ang pagbalaan sa mga kandila. Sometimes mangutana ta kanong Candelaria instead Candelario, if candle symbolizes Jesus Christ. Sa mga Spanish terminology manggod, my dear people, pwede tawgon sa feminine term ang lalaki, nya ang babae pwede sa tawgon sa gitawag tong masculine term. Like example, if you are familiar with the prayer Hail Holy Queen, naman say pangadji nga maghimaya ka hari. Hari means masculine term referred to a man, person, laki. Nganong hari man nga babae man ang mga birhen, maghimay ka reyna, nasay basa nato na ng pagampuan nga maghimaya ka hari. Because of the acceptance sa terminology sa mga Spanish writers or sa ilang grammar. Kana magaling word asawa sa ato diri babae na, pero sa mga Tagalog asawa, both
laki o babae. Napa? Santa Cruz. Anong di mo na Santo Cruz nga si Kristo may gilansang diya? You got me? That is also a Spanish term. The word Santa can be referred also sa lalaki nga si Kristo. Manang instead kandilaryo, for me, ako niya, pero I would like to clarify, instead kandilaryo, kandilarya, kay accepted man. So, pwede kandilaryo, kandilarya, accepted na. There's no problem with that. Basta, isulod lang sa inyo una-una kasing-kasing, karong adlaw, atong gihandom, ang paghalad ni Jose, ni Maria, kang Kristo sa Ginoo. Muna itawag, Candelaria, si Kristo maong kandila. You got my point? Meaning, the first for today is all about Jesus Christ. Si Kristo ang gipresentar. Muna itawag, the presentation of the Lord. Technically speaking, dili ron pista sa mga birhen. Pista ron ni Jesus Christ. Pero kauban man ang mga birhen o si Jose. Munang na mga lugar nga magpista ron in honor of Blessed Virgin Mary. Attributing to her, kay siya mismo mao'y nag-offer sa kandila nga maong iyang anak nga mao si Jesus Christ, the light of this earth. You got me? Mao ni siya ang clarification for today's celebration. This is all about the presentation, the offering of Mary to our Lord Jesus Christ, to our Almighty God at the temple. Jesus Christ, himo aming kahayag sa makadimo. Asama nga ikaw gabanwag sa muntas tagsa ka mga agianan, kami ang tapod, mahimo ming bisan lampara lang alang sa uban. Kay mao man imong gusto nga kami mahimo pud ming kahayag, Matthew chapter 5, that all of us become the light of this earth. Tabangi mi na mahimo ming sama kadimo. Heal us for all the blessings, prosperity, favors, miracles that we need. Right now, in your mighty name, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Power line, mistakes are proof that you are trying. Regardless of how many mistakes you are making, you are light years ahead of all the people who are not even trying. Bisag, ang naghana na kag nahimong mga mali, pero lamang gyapon kas mga tao nga wa pa magkamali. Right? In fact, there is an argument between two lawyers ingong sa kabugado. Wa pa ko'y pildi. Ang usamingon, dagan kog pildi. Dagan na sagkog napadaog nga kaso. Pag-check sa background, tong mingong wa ko'y pildi, wa man siya gilabanan. Digo raman sa mamirma. Mao sa way pildi. Kaya nga no, sa pagkatinood lang, way abogadong di makatirag pildi. That's what our professor told us, Attorney Angel Ukat. Ingon siya, class, believe na way abogadong way pildi. Mapildi yun. Kaning suway man sa glaban, ya kiss to kiss basis man na, depende sa sitwasyon, sa kasong imong gigunitan. Mao ni ang akong concept, mistakes, sayop nato, mga palpak nato, loopholes nato, down nato, ebidensya ng misuway ka. Na-down ka, na-bankrupt ka. Ako, kasuway na ko, na-bankrupt. Emotionally, psychologically, physically, financially, sa pa. Na-bankrupt na ko, kasuway na ko. What is my barometer about bankruptcy? Kanang, wa mo prosper ba? Ang unsay imong gibuhat, kasuway na ko, na-bankrupt sa panguma, na-bankrupt pang negosyo og tabliya, kasuway na. Pero kadtong tanan, nahimo to nako nga ground to learn. Di ako nakakuhang ideya
sa mga bankruptcy nato, sa mga downfalls nato, sa mga kapalpakan nato. Ingon ang author, mas nindot og daghang kagpalpak compare sa wa pa. Tungod kay ilhanan nang nisulay ka. Nya, every mistake gives us learnings, lessons. Tanang sayop, kung positibo ka lang, tanan nimong palpak, downfall, maghatag nimo na og learning, maghatag nimo na og giya, maghatag nimo na og lesson on what to do next. Believe on this. Because there is also a saying like this, insanity doing the same thing over and over and expecting different results. Ang insane, kaning insanity means kanang atong utok ba? Nalisuan. Ingani ang una-una, paghimog maurang butanga, the same thing and expecting different results. What Albert Einstein said about this principle, ang buot niyang ipasabot, ang usa ka tawo na di normal og pangisip, magsige naghimog maurang butanga niya, magunahunag lahi nga resulta. Di gina tinuod kay unsay imong gibuhat mo resulta gina, ug pattern na imong gibuhat maura po na ang pattern sa result. Mao na kung nakita nimo nga ang resulta wa ka kauyon, alis di imong gibuhat. Aron na po ilaing resulta. Ug palpak, ayo balik-balik ka kay palpak may ending. Find way nga mo produce nagmaayo kanang di na palpak. Muna kung natay failures, downfalls, mga mistakes sa kinabuhi, ako sus, daghan kayo kong mga loopholes, downfalls, kapalpakan. Daghan kayo kong mga mali sa kinabuhi. Kasi mauwag ko sa Ginoo ug sa kong kagalingon. Kay usagog ko ka alagad maguwali. Pero ako mismo nakakita ko sa akong kawayangan. Pero I believe on this principle nga magkamali ka basta mosulay ka sa bisan unsang mga butang. Mosulay ka unsang pagkinabuhing balaan. Suway ka. Madaon ka, masipyat ka, masayop ka. Mosulay ka unsaon pag asinso, dagan kay ka mga failures, downfalls, pero makatabang nimo na. In other words, mas maayo pang nasayop ka kay nisuway ka, kay sawa gyud ka mas sayop kay nahadlo kang musulay. People of the living God, thank you for joining us. Present givers, thank you so much. Like Agaw Chupi, Bispring Inahang Irene, thank you Inahan for working sa atong ministeryo. People of Kindulman, daghan mo avenue where you can help me. Pwede mo atong Agaw Chupi or Dunya Mildred. Then, thank you Salabi family of Mambuol. Thank you for joining us again. Then, thank you for joining us again. Also, TC Paglinawan, Moises Samakinan, Kadilinya, tama, not mistaken. Then, Genevieve Subiuno. Salamat kayo, TC Paglinawan. I will check later sa imong list of donors nga gipaagi sa demo. Thank you, TC Paglinawan of Garcia. And the whole family of Tycruz Inday School, like Kagawad of Gindulman, Leto Castulo og Mads Wilma, Ramon, and RJ School, sa Ramon Silsiap, Ricky Jenny School, Alma Emmanuel School, magpamilya nga nagtabang nato kauban nila ni Tycruz Inday School. Salamat kayo atong pinalanggang pamilya of Gindulman. Haligi nato. Thank you also Johnny Melinakdal sa 4M Trading LTO Insurance, Elita Belicario ug Mundo o Clarit, tong business partner. Salamat kay Dita sa Bunga Ilaya. Burger Store sa Talusia Trinidad, Toninura Galbe, Uban Angel sa Kayutaan,
Again, thank you, Mildy Bidangkor, na iabon na ta siya products, na saltiya, o niya, tuas tabahan, duls tulay. Grab your helps for our ministry at to silang balay. Then, dong lukring baybay. Apelido palang baybay, gapuyo sa baybay sa Garcia. Labing ko po, salamat kumaring na lukring. George Hilda Kagampang sa Herbalife Das Eskinita, padung sa Ruas Park. Judy Galindez sa Garcia Health Unit. Jonathan Rabon, Labing Kupos, Anibungan Duero. Carlos sa Chicken Barbecue, Tapa de Bilyong, Motor Parts, Construction Supplier na. Yeah, if you want to eat at the Most Paraiso Rock Resort this coming February 14, they will be having a party. Pamilya, pilis mga sibis. Mag-workout mo sa second floor or beauty products, pagpaanyag siyong dagway adto mo sa second floor. Ako ilang model na. Ilang isampulan atong dagway. Tuwa dito dagan kayong klaseng mga beauty products sa second floor. Tapad ilang Rick Mail, Bahamundi. Thank you. Thank you so much. Then, Robert Cleophil Labadan, condolence dahil siyang pamilya sa mga Labadan. Pagpanaw sa ilang inahan. Arnold Rosa, Vitamin Spray Business. Romjic Rygoods, ang model ana, Paresinto. Thank you. Josephine Ulager, Alan Sabilia, Bin Casamigraso, Toralba Sisters. Thank you so much, Toralba Sisters, for helping us this morning. Tony Flor, Cordelia, in courtesy of Cordelia Lumber Shop Supply sa Gindulman. Bernal Family, Gindulman. Tony Madera, Fredo Bagna, thank you. Doris Goldsmith, Ditson King. Christian sa Sibis, thank you also for your kindness. Doding Galindez of Copa Garcia. Pagpalain kayo ng may kapal. Then, thank you also Nay Duning Galintes. In Cortesia de Limit, Agnes Capuno, Edgar Capuno, then Liao Sebilio, Smundo, Oriadalin, Esperato Limit and family, si Mrs. Polinar Galindez, si Mrs. Boy Aklan and family, Kagwa Pastor Baho and family, Primo Taypa, again, thank you. Grupo ning Adelimit, salamat kaayo. Then, thank you also, grupo ni Bibilik Sunis, katong mga nagtabang, nagikirop sa iya. Thank you so much. Pagpalain kayo ng may kapal for helping us. Atong girecognize ang mga litis givers. People of Anda, mga Makinano, Naihuana, thank you. Mga Tan, o mga Riwa. People of Ubay, mga Uglarita Misula, sa Binlio, pamilyang Kumaring Narsing. And somewhere, like Kalipay, Hinguog, thank you, mga Dablo ug Tumakin. I expect more helps from other provinces, hopefully soon, and I expect more helps from other neighboring towns also to be part of our ministry. Ako iklaro nga nung mangayo kog tabang, because we need thousands of money to run this ministry sa radio, TV, newspapers, internet, because we have an obligation to pay every month. Ngano, di man ta libre diri sa atong programa. Why? San Miguel Cable Network, Radio Agna, nabuhi man ni og sponsors, nabuhi nig mga black time programs, including our program. Although this is a station-produced program, nagitagaan kitag pribiliyong magwali diri, pero in return, kinanglan nga mo abagta sa management para mabuhi sad sila silang pagpadayon sa Ebanghelyo nining atong ministeryo. Believe me, in national television in Manila, they spent millions of money just to transport the gospel. Kabalo mo how much Limchua spent every month just to run the Cebu Catholic Television Network, that is a satellite ministry like ABCBN, GMA, National Television ng CCTN.
gilupad na sa taas, gilabay sa kasi-klaseng mga probinsya o kasi-klaseng mga nasod. Them so I spent more or less million a month just to run the Cebu Catholic Television Network. He told me about that. Kinisa nga itong network, our network, you know what, San Miguel Cable Network spends millions a month. How? Kanang mga channels ngayon yung gipangtanaw sa television, gipangbayra na. Gabayad, tas ABS-CBN, GMA, Fox, Daystar, ano pa? All channels, more or less, 80 channels, gibayra na. Thousands. Muna, kanin yung ibayad po na dito sa Manila o Asa, nga mga hookups na to. Ako nang i-clarify, in behalf of San Miguel Cable Network, nga di ta makabuot sa mga programming, sa mga salida, tungod kay igo ratang midawat ana. If you can visit San Miguel Compound, daghan kita ng mga satellite dish dire, mo ni receiver sa signal, gika satellite, gibuga dire sa hagna, gilabay sa inyong tastag sa ka mga panimalay. Unang, for your information, aron di mo makasa, kay daghan na bang magbagot-bot, kano kunong balik-balik ang programa, wa may hold ana. Kay igo rata dire nga receiver. Ako ning tabang ninyo parang namoy giya ba. Mao nang nganong ara kong ka agresibo in asking help from you. Anyway, wa man sud ko mag house to house para mangayo niyog tabang. Ang ako lang namasin ko nga makasabot mo. I'm speaking this statement, this what we call request generally. Pamasin. Kaya ako nakakita man ko na uban di galin ako igunsa, wa ko kailaw, wa mi magkita, but they are sending their helps, meaning nakasabot sila. Usbon ako, we need thousands of money. And remember, I am not speaking only in few limited towns here. I'm speaking in satellite. Imagine ninyo. Kung atong tanawon, ang inyong mga donations, mga benefactors are not enough. Pero by the power of God, by His intervention, everything becomes okay. All your helps are what we call budgeted just to run our local and satellite ministry. Altia displays the following. We have pure tablia, buns, Carolina, cookies ni Crisons, peanut butter ni Adonis, itong maalat ni Sammy, floor coffee, natay Noblero Sariwan, ako libro dito, natay groceries, pwede mo mga snack, doolis tong Hagna Municipal Hall, doos highway, tanawan ninyo, dakong karatulang Altia. We have also lechon manok. You're falling in love at first bite. Luto ay laging bago, believe me. Kadadlaw mi, bago among gi-display. Then, muluto mig ulos babo, limpo, pabo. Kita lamang ang pwedeng muluto, namitimpla na. Tapa di sila kay Vulcan Sing Shop, inline sa highways, lang do TV restaurant, ilang body spare parts na diha duol sa traffic light ang Altia lechon manok. Salamat sa mga nagpatunay, misalig, mituo. Salamat sa inyong pagmahal sa itong negosyo. Take note, every payment sa inyong subscription fee, every donation, every purchase sa atong negosyo, uban ni Boss John Daniel, kuhaan na mo naggamayng porsyento, ihapak nato sa mga kapuspalad. Believe me, we are trying to practice here the culture of giving and rehabbing or retrieving the practice in the Old Testament nga ang Diyos may bahin o ang makabus na ibahin. Kasagaran nato ang Ginoo ra man na ibahin, manang mo-offerta. Pero mga kabos, nabatay bahin para kanila. That is written in Exodus 23 verse 22. Pag namoy abot, namoy income, bahin ni mga kabos. Ug mao ni atong gi-practice na ining atong GD Caligan Foundation Incorporated. In cooperation with our donors like Galinato of Gindulman, Salazar of Canulao, Silingranis, Piding Silingranis o Pangdan, and some more. Grupo nga Dilimit, ng ilang focus, grupong Paskabunok, manghatag og bugas, canned goods, para atong ipanghatag ngadto sa atong mga kaigsuunan son in Mabini, Bohol. Mo ni ang akong agda ninyo. I am repeating this every day for more enlightenment, for more guidance about our different advocacies
So much for that. Tanang nagpista, happy pista. Tanang birthday, happy birthday. Tanang namatyan, condolence. Tanang nag-tune in. Tanan nga nagsunod. Tanang nagampo. Tanang nagplanong mutabang. Tanang sige green nyo. It's all about faithfulness ninyo. Thank you. Maria Kagampang, we're praying for you. Naikura, Iko, we're praying for you. Pergina Glamiton, Alice Castures, we're praying for you. And all people nga nagpaampo, laumi ninyo ang Ginoo nakadungog sa inyong mga request, petitions, nga inyong gipaagi nining maong ministeryo. Uban ako, Engineer Ronnie Ampo, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, this is all about sa paghalad ni Maria Jose sa atong Ginoong Kristo didto sa templo. Ngano, purification sa ilang sala. Pero I would like to reiterate, ang mahal nga birhen walay sala. Pero nganong kinahanglan gid sang mo halad og mananap, tukmo, turtle doves, in replacement sa lamb, karnero. Tungod kay, wa man say ka-afford, kabus man sila. Logically. Kaya ang babae manggod nga mga anak, magasan sa dugo according to Leviticus 11, verse 6 upward, mao nang kinahanglan nga maghalad siya o mananap para ma-cleanse siya. Mao ni ang ilang practice. Ug ang mahal nga birin, wa man ta kay bawog nagdugo ba kay pinless ang iyang delivery. Tungod kay wa ka panunod ang mahal nga birhen sa tunglo ni Adan ug ni Eva, because Mary is sinless. Please don't get me wrong, just listen. Labi na sa mga dili Katoliko about the side of Mary. I am just clarifying about this matter. Tungod giwa siya bulingi sa tunglo, mao nang ang iyang delivery, ayang pagpanganak, walay sakit, probably wa magdugo. Kasi John 20, ang prinsipyo nato ana, milusot kay Kristus baga kayong bungbong unsa nakaha stiyas man nga birhen nga perteng ni Pisa. Lusog kay Kristus bungbong nga baga kayo. Siyang kalinaw man na kaninyo, niya ko kay nabanhaw ko. Baga man katayong bungbunga kay ilang balay to Israel, baga man kayong bato. Sapaw-sapaw kay bugnaw niya para safety sila. Pero ang mga biren, nakita ninyo obedient siya uban ni Joseph. Unsay ilang balaod lagda ginatuma nila. This reminds all of us na dapat musunod tag unsay lagda sa balaod. Balaod sa yuta, niya balaod sa Ginoo. Nindot yun yung mas sunurin tano, mas sulundon ta ba? Unsay tama, unsay sakto. Pero ako, mas pabor ko kung naghimo kag tama, bisag way giya, way balaod, way lagda. Tungod kay imong naturalisa ang pagkabuutan, kana mo'y gusto, gi-expect Ginoo, di kay mabuutan ta. We are forced to become good because of the laws, guidelines, regulations, rules. Pero you know what? Much better. Day by day, buutan ta bisag way balaod. Ngano? It's our naturalisa to become good, to do the right things, to make everything right. Ang atong yung nahimong kabayos tong system ba? Sa atong pagkakita, ang atong pagkamaayo, pagkabuutan. Dili kay nabuutan ta tungod kay napugusta, tungod kay nahadlok ta. Kabalo mo, ang malgabirin ug si Jose, naturalista lang buutan sila. May balaod ug wala. Hopefully, all of us, ingana unta punta sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw. Magkinabuhi tang matarong, tama, ang ayan, pleasing in the eyes of our Almighty God, pleasing examples in the eyes of the people around us. May balaod ug wala, nagkinabuhi tag unsay ang ayan ug tama. You know what?
kining pagngadto ni Joseph o ni Maria sa templo, kailang gibitbit si Kristo, kailang i-offer ngadto sa Ginoo. This reminds all of us also nga kadtong tukmong gi-offer sa Malga Birhen, gamay ra kay tog bili compare sa ilang gi-offer nga Jesus Christ. My point is like this, ang pinakanindot di nga offering dili ning kwarta or bahandi, material things, monetary things. Ang nindot nga offering nga atong ihalad sa Ginoo, believe me, kining tao, kalags tao, ang tao mismo, kung ato sang nahimong offerings sa Ginoo, because we brought this person to God, we lead this person to God, we assist this person to God, manay pinakanindot nga offering. Santiago 5:19 says, kung ikaw man nakaingon ngang uban na bulahan, na langit, na panalanginan, you will receive the same reward from our Almighty Father. Ezekiel 33:7-9. You are accountable, 21, sa imong palibot. Speaking of accountability, di ka pwedeng maghinaw sa imong isig katao. Wa kay tulubagon, wa kay atraso. Ngano, tungod kay ang matag usa kanato gidasig sa Dios nga di lang unta maguna-una og offers Ginoo sa atong talent, treasure, time, mao gini balik-balik nga teaching. Wa mo koy sopa kana. Pero kabalo mo naikuha nga na. Based in our gospel. Sama ni Jose ug ni Maria ilang gi-offer si Kristo ilang anak. Si Kristo symbolizes the people around us. Nga atong i-offer ngadto sa Ginoo. Sigun sa atong i-offer sa Ginoo, no, talento nato, kwarta nato, bandi nato, pero we forgot many times nga napay mas greater ana, mas valuable ana kanang talent, kwarta, kaning time nato. Unsay mas valuable, unsay mas greater? Tumimbos pamilya. Atong kaila, atong silingan, mga tao sa atong palibot, ato nang i-offer sa Ginoo. Ngano, o yun ko ani, our professor said in our study sa pastoral theology, kung may impierno ng imong silingan, membros pamilya, di ka exempted. Can you hear me? Di ka exempted, kanang tapad nimo og negosyo, kanang tapad nimo og pwesto, kanang kaila nimo, silingan nimo, kanang mga tao sa imong palibot, kanang imong mga trabahante, or anyone around you, di ka exempted pag may impierno na. Mingkag, labot Ginoo, bahala na sila. You are not entitled to speak. Bahala ka. Bahala na sila. Until nakigibuhat ngadto kanila. Kaya naman po nas Ezekiel 33, kung naghimo nakasta na nimong efforts just to bring a certain person to God, pero kining maong tao is what? Refusing, resisting, hesitant. Then, di man niyo pwedeng tuko na violation of human right sa mong tao. Wala kay tulubagon, pero do not stop convincing that stop loving this person, guiding this person. Continue your efforts to assist this person, to lead this person. Tingali day, samdi zamaw. Through your examples, through your goodness, maka-analyze siya. Nga importante din sinimo og si Ginoo mo nang mubalik siya ngadtos atong labang makagagahom. Pero kanang mukiyugpos ka sa imong kamot, may kagbahala ka, bahala kang anaka ka, bahala kang banaha ka, bahala kang silingana ka. You are not entitled to speak like that until nakay efforts. Pero bisan pa,
o gahi ng imong bana, asawa, anak, silingan, iniwan sa imong palibot, nga imong gida, gibit-bit, gilids, Ginoo. Kay gusto nimong i-offer sa Ginoo ba? Nga nagsimba nimo mayong ka, Lord, kining akong bana, akong offering nimo. Not necessarily imo nang pasaano yung bana niya, arsaw nimo atbang sa altar sa Lord, akong offering. Not necessarily. You know what? My practice, manimba me with my wife and my daughter Tam. If I hug my daughter at the church, in ko, Lord, I offer Tia to you. My daughter is for you, Father. I offer also my wife. I speak that deep inside in my heart, silently. Kaya ako maningi practice. Nga di lang all about money, talent, treasure. Believe me. Please, apologize if I am speaking like this. Kuwang ng treatise. Kulang nga offering. Ang pinakanindot nga offering nga matod sa Luke 15:6-7. Dakong kumbira sa langit pag naiusa ka buok malangit, because you are leading, you are helping, not necessarily that you are a savior. Some people told me before, Edsel, you are not a savior. Then, so what? Wa man sa kumuklaim nga savior ko. What can I do is to lead you, to guide you, to coach you, to mentor you, to inspire you, to motivate you, to become positive in life. That's what can I do. Saving you? I have no power. I am not Jesus Christ. John 14:6, ingon si Kristo, I am the way, the truth, and life. You know what, my dear people of the living God, nindot kayo kung ato himong practice itong kinabuhi. Nga di lang tamag na nag-offer kwarta, talento, panahon, mamani kumon nga teaching, sus ka na imong silingan, mibos pamilya, i-offer sa Ginoo. Pinakadindot, o pinaka-powerful way in offering our loved ones, our neighbors to God, pray first before telling this person to come to God. Ngano, my logic is like this. As human as we are, we have nothing. John 15:5. Ngayon si Kristo, wa mo'y mahimo kun wa ko. Meaning, wa kay gahom pag-convince sa tao nga mabalik sa Ginoo. Tell God, Lord, kini akong silingan, akong kaila, kini akong members pamilya, ako ning gihalad nimo. Tandugay lang kasing-kasing Ginoo. Kabaw mo kung gusto kang malangit na, gusto kang muduol nimo, tabangi ko Ginoo. Ako na siyang offering nimo. This is biblical. I'm not formulating here my own theology, but this is accepted even in the scriptures. Nga ang pinaka-the best nga offering nimo sa Ginoo, tao. You got me? Tao. Dili kwarta. Dili bahandi. Dili panahon. Tao. Kay ngano? According to Apostle John, in 1 John chapter 5, verse 15, mingon dire, ug kay nasayad man kita nga mamati sa kanato, masiguro sab nato nga iya nang gihatag nato ang atong gipangayo kaniya. Kung may makakita sa isig ka magtotoo nga nakasala apan sala nga dili mo sangpot kamatay kinala magampo siya sa Dios. Ikaw nga nakakita sa taong nakasala, iampo siya sa Dios. 1 John 5:16. Ug hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo. God will give life to the person nga nakasa because of your prayer for this person. Makakita kag taong nakasala, iampo ingon si Apostol Juan. Kinialang lamang niadtong naghimog sala nga dili ikamatay. Meaning makakita kag tao na naghimog di maayo, naghimog sala, naghimog dautan. Ang pinaka-nindot nga first move, the right move, iampo ang maong tao. Dili tiwasan, dili duot, dili libakon, dili nato siya i-degrade ang iyang moral. Ngano? First of all, ang taong nakasala, biktima ra na siyang sala. Unya, I believe on this principle, ang Ginoo wala gid taon masuko nimo nga nakasa ka. Tibaw siyang huyang ka, tao ka. Ang gikasukas Ginoo, ang yawa, ang sala nga nas imuha. In fact, I believe on this principle also of life. Your sins cannot decrease the love of God for you. Wala na mo decrease yang gugma, bisag nakasa ka. Kasi pagkatinuod lang, di ka angay tiwasan. Di ka angay silutan kada sayop ka. Angay kang tabangan nga mauas ka.
sa imong kasalanan. Kabalo mo, sa ginagmay natong panginabuhian, naaman tay mga workers, just in case makadungog tag di maayo about their performances, para nako, isip alagad sa Ginoo, dili solusyon nga alisda nato ang maong tao, alisda nato ang atong trabante because of a certain mistake. No. What I told sa atong gisaligan, the system in running our business, tingali na ay gamay nga pagkulang. Let's change the system. In order ang tao, di na makahimog utro og mali, or salaod, sala. Kaya nga ako magong prinsipyo, atong isave ang tao nga nakasa. You got me? Isave na to. Dili kay i-pair out dayon, tiwasan, iduot, kumo kay nakasa. Mora ba niya akong gi-practice? Bisan sa akong pamilya, ako na nang gi-practice. Ako makasa akong mga mangod. Ang agako silang ipa-salvage o unsa. Please, bad word. O ako ba silang kasilagan? Or ako ba silang tungluhon? Ako guna maigsuon. Kabalo mo, my dear people, ang akong gibuhat, tagaan ako silang opportunity where to earn. I give them chance to work. Aron tong ilang mga di maayong gibuhat, may nahinay og kapapas ba, kay mabisi man sila sa maayong buhat. I give them chance. You got my point? Ingani ang akong prinsipyo, pag makakita kag taong naghimog sala, naghimog dautan, atong tabangan, huwag mahimo nga di na maghimog sala. How? In what way? Kiss-to-kiss basis mo na. Depende sa sitwasyon, depende sa panahon, depende sa tao. Pero kabalo mo, if you notice, if you are aware, kinihatong gibuhat everyday, usa ni kapamaagi sa pagtabang sa mga taong nagimog sala, aron ato silang mataga-agiya, tingali din magbag-o, o balik sa Ginoo. Unya, in that way, proud kami sa Ginoo, Lord, akong offering, Lord, akong silingan, nagbalik loob sa iyo. Lord, akong offering, akong members pamilya, akong asawa, akong bana, akong kaila, akong higala, ako ning offering nimo Ginoo. Pero kabalo mo, what's our human weakness? Listen to this. Tingaliwa ka kabantay nga naka human weakness. Pag tao galing buutan, ganahan ka mo tagad. And this is what I experience. Kabalo mo, di man kwarta ang tinuod akong bahandi. Ang tinuod akong bahandi ang mga tao nga nagpangga, nagmahal, the people beside me, the people around me, the people who care me. Mo ni mga tinuod akong bahandi ang akong mga higala, mga nagmahal. Pero nagduda sa kuana, they love me because I am preaching the gospel, because I am what they call doing the will of God or working in His vineyard. Dasa ko'y doubts, ana. Kung wa ko mga lagad, wa ko naghimo, ani, do these people love me? I don't think so. Ngano, this is our weakness. Pag makakita kalitag taong buutan, tarong, alagad ba? Sus, grabe ta kabuutan. Pero galing makakita tag taong dautan, bidyag batasan, nagpakasa, naghimog illicit, naghimo og illegal, kabaw ka, tingaliwa ka kabantay. You keep distance sa imong kaugalingon from these people. You make a gap. You put barrier, stumbling block between you and these people. You keep away from these people. Tingaliwa ka kanotis, ana. Pero galig tanaw ni mong buutan, ang mga tao de wherever I go, uban mo gakos, mo hag, maamin bisag maguwang nako. Maglamano, maging istorya. That's what I experience. Di sa ko na makaduda o di sa ko na ka-blame kay nagwali gud ko tanaw la buutan gud ko matud nila. Ha? Tanaw nila. Ingana ta. Pag tanaw to buutan, nangalagad, alagad, nagtinarong, ilado, whatever, aganahan ta makigmamat. Pero sa mga taong makasasa, nagimog sala, nagimog maayo, are we interested to these people? Tingali ito rang libakon, labian, likayan. Now, kung nga na ang atong attitudes, people, if you are like that,
Nini akong giisgutan at this very point. Kinsa may mo assist nila, kinsa may mo tabang nila. Kinsa na may mugian nila. Nga ikaw mismo nga gituas Ginoo nga muhimog lakang aron kini mga tawhana masalbar. Aron kini mga tawhana matagaan og kahigayunan to return to Him. Nag-expect siya nga ikaw mulihok. Mo ni giingos prinsipyo. Evil doers become triumphant in their labors, in their endeavors, because good men like you do nothing. Why gimo? Why? Not because tapuan ta, not because kining wa tay ikasarang, wa tay mahimo. No, di gina tinuod. It's because of our attitudes that we are selective in handling the people around us. Pagbuutan, buutan ta. Pag di maayong tao, likay ta. Di taganahan. Kabalo mo, it is a big mistake if you have that kind of thinking, belief, attitudes, character. Why? Tungod kang Ginoo galaom badya nimo nga muhimo kag move effort to save these people. Pakito si mong smile, kabuutan. Unang ako, kabaw mo, dahang kiko mga amigo, mga kasiklasig, mga gahom. Kasiklasig batasan, gawi, kasiklasig mga abilities. I'm not hitting them. I'm not keeping away myself. I hug them. I shake hands with them. Sus, kadagang kong amigo, mga sinyalan, matud pa sa atong terminology. You know what? Ako, I am what he called making them as my friends. Ngano, I believe on this principle nga maabot ang adlaw kini matawana. Dahil nuklog, makinumdum, nga once and for all, na idseklusas nga, nanagad nila, nagpangga nila, kaya naman sa mga tao, na managad na ako, kadi ko managad. Asa mo ana, mga kulang sa pansin, nasad, di na mo tingog na ako, maglikay, kaya naubos daw sila. I heard from other people, kaya nausob daw ko, di na ako managad, Ginoo, kadagan akong gibuhat, niya usaya kong utok, nagdagan. Munang pasensyaan ninyo, tao ko, di perfect. Munang instead, ako inyong sigig pangitaag opportunity nga muduol ko ninyo, managad ko ninyo, hindi man ako maato. Labi na kay daghan sa ko ginauna sa ministeryo, sa panginabuhi nato, pamilya nato, daghan ko gikapisian, I'm writing every day. Ang ako ba lang, kamo imuhimog efforts inyo kong singgitan like other people, very humble. Wherever I go, maninggit, brother, Idsel. Ang uban tong mga pinalanggang kananayan, do Idsel. Ingan na, di kay og malabya nato at kita dibdibon nga ako indifferent. Di bila ko maato tungod sa kadagan ninyo. Ako rago po ng advice ninyo, please do it. Kay mao may tama, mao may sakto. Kaya ako ga-practice ba ako sa akong kaugalingon nga amiguhon tanan, buutag dili, makasasag dili. Sinyala nagdili, I make them as my friends, believe me. And I know all of you can testify about that I am friend to all people, whoever you are. Kaya di ko selective. Ngano, ako nagtuo ko nga kini ang usas mga pamaagi, one of the tactics nga epektibo to help you, to lead you to God. Nga kini mga taong nagimog sala samdi samaw, makinuklog, makanalize nga naay tao nga nag-care, nakasabot, nagampo para nila. Kay para sa uban, commonly, generally, buutan, managad ta. Pero galig dautan, likaya nato. Unya, unsa o may ilang kapararan ana nga ikaw may gilaumas Ginoong mohimog lakang. When I'm talking about this, akong gitagaag focus og emphasis kining pagbitbit ni Joseph ni Kristo, ni Maria ni Kristo dito sa templo. Ilang gi-offer sa Ginoo. Nya perting lipayang Simeon og ni Ana for that event. Kabalo mo ang Dios perting lipaya kuna kay effort simuon ngang imong membros silingan, anak, imong membros pamilya, mga tao sa imong palibot, imong tabangan, not necessarily nga imong kuguson, di na mao iampo, tabangi, gayri, higala, higugmaa, panggaa, kay kinirabang mga makasasala according sa psychology, nagpakasala tungod kay nagtuo sila nga wa na nagmahal nila, labos na nagtuo sila nga ang Ginoo nagsalikway sa ilaha. And you know what? They have this, what they call big mistakes in their minds. And I want these big mistakes
to be eradicated right now in presenting this truth. Bisag kinsa ka, makasa ka, dautan ka, sa pananaw sa mga tao, mahal gyapon kas Ginoo, mausob yang pagtanaw si muha. Ang Ginoo gusto lang mo gamit og mga taong tarong, naningkamot, buutan, nga mahimong kahimanan. Aron kini mga taong naghimog di maayo, ma-retrieve, ma-redeem, mahibalik sa iyang sabakan. Ikaw taong tarong, naningkamot sa paghimog matarong, kay imong naturalisa ang pagkamatarong. Ang Dios dako kaayog pananaw nimo, dako kay siya believe nimo, dako kay siya og pagtuo nimo, dako kaayo siya og pangagpa sa imuha nga mohimo ka og usa ka lakang aron pagtabang sa ubang mga tao sa katilingban nga imong gipuy-an. All of you who work with me behind of this ministry, that's what we call right move, good move. Because we are proclaiming the gospel, reaching to the poor souls, to the poorest in spirits. Tungod ninyo, ang ebanghelyo may abot dito, usa ni kataktika, usa ka pamaagi sa pagtabang nato nila, aron maabtas mensahe niya mahalangit sa Ginoo, kay I am reiterating, I am clarifying, treatise. That's what we are learning from different seminars, treatise, time, talent, treasure. Kulang na kulang yan, kapatid. Because it's all about your time, your talent, your treasure. Ang akong advice ninyo for today, imong silingan, imong sumilya, i-offer na. Kana mo'y gusto sa Ginoo, kalag, dili kwarta, dili ra time nimo, dili ra imong talent nimo, imong isikataw, i-offer, imong membros pamilya, silingan, mga tao sa palibot, i-offer na. Unsaon nimo? Iampo, giyahi, pakita sa imong kabuutan, pakita sa imong kaayo, lead them, guide them, coach them, mentor them. And this is what I learned. I have many friends nga mga evangelista, preachers, they have daily schedules in somewhere. Believe me, naa. Then, I don't know if in the long run, the course of my destination will be changed. Ngano, nakita nako. Gibutang ko sa Ginoo. Nagpuyo ko sagna. I want to stay here, I want to preach here every day, compared to go in somewhere. Na ako'y mga schedule stock, dawato nako, pero kanang layo pa i-schedule. Ngano, dili ko haping mulakaw og layo, niya kamo, di mo nako mawalihan. Mao ni ako nakitang difference between me and my different friends nga mga evangelist preachers in Cebu, nga kadadaw naglakaw sila. Nya ako lahi kay gapuyo ko, pero ang akong wali sa radyo, TV, newspapers, internet may galakaw everyday. Gasuroy everyday. Ako yung speaker bitbito na ilabog atos laing lugar, bitbitos laing lugar, ha? Gapuyo ko diri. Ag sila, wa sa sila kaayo yung mga programa sa radio, wa yung speaker, sila mismo may milakaw. Muna nakakita ko nga kasi klase gid ning pamaagis Ginoo, no? Muna ako mitok kung midawat ko. Nagibutang ko sa Ginoo everyday diri magwali ninyo kay gusto sa Ginoo ang gayran mo. Hopefully inyo na nakita. Gusto sa Ginoo nga na-coach ninyo, i-mentor mo sa usa ka duwa, basketball man, volleyball man, ang coach ang gitawag nato og trainer na aras kilid hantod mao man ang duwa. Di na mo adtog laing lugar niya mag-relax niya nagduwa iyang team, no. This is what I analyze to my existence. God wants me to become your coach, mentor every day. Kay gusto niyang giyahan mo, tabangan mo, i-feed mo. Not necessarily nga ako ra, daghan mi. Pero tungod sa pribilehong gigamit sa Ginoo, gihatag sa Ginoo nga nigamit kog modern technology, I am reaching to the remote areas wherever in different portals and different means. Mo ni ako nakita. Kay gabaw ko gustong Ginoong gayran mo. Kay mauni ang dapat himuon nato. Atong tabangan ang mga tao sa atong pamilya, silingan gayran nato. Di na nimo ma-convince overnight. Di na nimo maluwas or ma-lead overnight. Keep praying. Be consistent in convincing them, in trying nga sila magbalik loob sa Ginoo. Kanang ikaw makita nilang consistent ka,
persistent ka. Ako nagto may adlaw ra kini matawana, makinuklog nga mahal din nimo sila, importante nimo sila. Ug ang Ginoo perting lipaya nga makakita nga ingana ka kay ang iyang gustong imong i-offer. Like today, gi-offer ni Jose ug ni Maria si Kristo. Ang gusto sa Ginoo nga atong pinakadakong offering, dili kwarta, talento, di lang time, kundi atong kaugalingon, ang atong membros pamilya ug ang mga tao sa atong palibot. How? Iampo niya, i-convince nga importante nimo sila ug importante sila sa Ginoo nga kanunay gamahal sa ilaha. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your real provider, the source of miracles na inyong gikinanglan. Kung mag-ampo, brother people, na inyong tang nasabta ng akong point, ang kritis kulang na igustos Ginoo, imong membros pamilya silingan, himuan ang pinaka-big offering, giyahe, iampo, kay mao na gustos Ginoo, tao, human, the soul of everyone is the most important thing, is the most important offering nga gustos Ginoo nga imong ihalad ngadto sa iyang mga kamot. As I declare healing, miracles, blessing, prosperity, favors, abundance, surprises, privileges, in Jesus' mighty name with the Holy Spirit, uban sa pangalias mahal nga Birhen. Amen. Hallelujah. Sansaman sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been fired. It's to it. God loves you.